Kumusta mga brad? Marami nga po ang nagtataka at nagtatanong bakit hindi gumagawa si Kawasaki ng smaller displacement na motor. Alam naman po kasi natin na karamihan talaga sa mga motor nila, mga big bikes, na halos kulay green nga po lahat. Pero para nga po doon sa mga hindi nakakaalam, may mga small displacement din naman po sila na motor. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, maliban nga po doon sa kanilang Kawasaki Fury, meron pa po silang isang motor na tila nakalimutan na nga po ng mga tao. At ito nga po yung motor na yon, ang Kawasaki Aura Classic 110. Syempre doon nga po sa mga Gen Z, hindi na talaga nila alam or hindi nila kilala itong motor na ito. Kasi nga nung nilabas ito, 90s pa. At ito nga din po yung kasabayan dati ng Honda Dream C100. So bali ito nga pong Kawasaki Aura Classic 110 ay nauna nga pong nilabas doon sa Indonesia noon pang 1995. O diba, sobrang tagal na rin talaga. Pero sa ngayon nga po, hanggang alaala na lang talaga siya. Matagal na po kasi siyang na-phase out. Pero kung ikaw buhay pa yung Aura Classic mo, saludo ako sa'yo Brad. At dahil dyan pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kawasaki Aura Classic 110 na mayroong 111.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type, at ito po ay naka-air cooled. Pati siya sa Honda Click 125. Pagdating nga po sa kanyang power, ito pa ay merong 8.4 horsepower, 8,500 RPM, 9 Nm torque at 3,500 RPM, na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 110 km/h. So talagang sumasagad nga po siya ng 110. Pagdating naman po sa kanyang mga braking system, ito po classic na classic, drum brake sa harap at drum brake po sa likuran. Pero dati naman yung iba, pinapalitan po nila ng disc brake sa harapan. Mas maganda daw kasi yung kapit kapag naka-disc brake. Ang kanyang tangke ay kayang karga ng 4.3 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman po ng 35 to 45 kilometers per liter. So para nga po sa isang lumang motor, hindi na po masama. Napakatipid po niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, syempre ano pa ba? Naka-halogen. At bulb type naman po yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang nga pong gauge panel naka-analog, pero para sa akin ang ganda niya tignan. Ito nga po yung simpleng maangas. At bukod nga po doon, wala naman na talagang special sa kanya. Kasi nga lumang motor na siya. Pero ito, sigurado ako hindi naluluma to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa pang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi naman pala recommended. Sa ngayon nga po, sobrang dalang ka na lang talaga makita ng ganitong klaseng motor na buhay pa. Siguro yung iba tinambak na lang nila or ginawa na lang nilang koleksyon, yung iba naman ginawang pakapitan ng talaba. Pero doon nga po sa mga taong buhay pa rin yung Kawasaki Aura Classic nila, saludo kasi Brad. Yung ganyang motor kasi, vintage na yan. Tsaka pahirapan din maghanap ng mga piyesa niyan. Kaya kung nagbabala ka ring ibenta mo yan, wag mo nang ibenta yan. Sayang din kasi. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.